Hello guys, welcome dito sa Pinoy Code Cup. Ang topic natin ngayong araw ay about JavaScript. So, ano nga ba tong JavaScript at bakit kailangan natin siyang pag-aralan? Okay? So, dito guys, nandito ako sa W3 School. So, meron silang JavaScript tutorial dito. So, ito yung gagamitin nating reference para pag-aralan ang JavaScript. So, ano nga ba ang JavaScript? So, sabi dito guys, JavaScript is the programming language of the web. So, alam niyo naman yung web, no? Yan yung internet, no? Yung JavaScript daw, yan ang programming language na ginagamit sa internet. Sabi rin dito, it can update and change both HTML and CSS. So, ito yan guys, no? Yung mga websites. So, lahat ng website, gawa sila sa HTML at CSS. No? So, sabi rito, pwede raw baguhin ng JavaScript yung laman ng HTML at ng CSS. Sabi rin dito guys, it can calculate, manipulate, and validate data. So, dahil programming language siya guys, no? So kayang-kaya niya rin mag-calculate yan at mag-manipulate at mag-validate ng mga data. So, dahil kay JavaScript guys, nagiging dynamic yung mga website, no? So, napapansin nyo, kapag click mo yung mga button, so may nangyayari sa loob ng website. So, nagbabago yung laman ng website or nagbabago yung mga data na nasa loob ng mga website. So, bawat click ko dito guys, merong JavaScript na nag-run kapag meron tayong ginagawa sa loob ng isang website. Yan, halimbawa, nag-click lang tayo dito, so mayroon tayong tinatawag na JavaScript dyan. Kaya kapag nag-scroll ka, yan, so may tinatawag tayong JavaScript. So, ang ibig ko lang sabihin guys, bawat action na ginagawa natin sa loob ng isang website, may JavaScript code na nagra-run. Kasi nga, yung JavaScript, yan daw ang programming language of the web. So, alamin muna natin guys yung history ng JavaScript. So, sino nga ba yung taong gumawa ng JavaScript? So, eto siya guys, si Brendan Eich, no? Siya raw yung nag-invento ng JavaScript noong 1995. So, isa rin siyang computer programmer. Yan. So, isa siyang American computer programmer. So, medyo matagal na to guys, no? Itong JavaScript. Since 1995 pa siya. So, sabi dito guys, no? So, Eich developed JavaScript at Netscape, no? So, malamang din nyo na naabutan tong Netscape. So, browser din siya guys, no? Kagaya ng mga Google Chrome at Internet Explorer. So, ito yung pinakauna. So, ginawa daw ni Eich yung JavaScript to allow HTML developers to write scripts in their web pages. So, yan. And sabi rin dito, the language was originally called Mocha. So, yan. So, ang unang pangalan pala ng JavaScript ay Mocha, tapos naging LiveScript at naging JavaScript. JavaScript was influenced by C, Java, and Lisp. So, ito yung mga programming language guys na pinaggayahan ng JavaScript. Kasi ito yung mga naka-influence siya sa kanya. So, malamang yung syntax ng JavaScript malamang galing sa mga language na to. Ayan. So, it was designed to be simple, dynamic, and accessible to non-developers. So, malalaman natin yan guys, no? Kapag sinimulan na natin gamitin yung JavaScript. Malalaman natin kung simple nga ba siya gamitin. Kung simple nga lang ba siya gamitin. Okay, balik tayo dito guys sa W3 School. Why study JavaScript, no? Sabi rin dito, why JavaScript is one of the 3 languages all web developers must learn.
bago nyo guys aralin ng JavaScript, dapat marunong na kayong gumamit ng HTML at CSS. Okay? So HTML, yan yung siya yung nagde-define ng content ng mga web page. At si CSS, siya naman yung sa layout ng mga web pages. At si JavaScript para naman sa to program the behavior of web pages. Yan. Para maging dynamic yung mga web pages natin or yung ating mga website. So, dahil yan kay JavaScript. Pag-aralan natin to guys, no, kung paano magamitin ang JavaScript sa loob ng isang HTML page. Okay, merong example dito. Try natin to. So, ito guys, no. Ito yung laman ng isang HTML web page. So, meron siyang HTML, merong body. So, may mga tags na ganyan. So, sa loob nito guys, merong H2 na tag. Yan. At meron din paragraph, itong P. So, dito guys, itong website natin ay merong button. So, ito yun guys, yung nasa kanan. Ito yun. So, meron siyang click me na button dito. So, ito yung ating HTML page. Itong nasa kanan. At ito yung source code niya. So, napansin nyo rito guys, itong button, meron siyang on-click na attribute, no? Or property. Sabi rin dito, on-click equals itong document.getElementById. Yung ID niya yung demo, no? So, ito yan guys, no? Yung ID na demo. Itong nasa loob ng, itong gamit ng paragraph. So, gagawin natin dito guys, gagamitin natin itong JavaScript na code na to, no? Or program. Or method. Itong document.getElementById. So, ito. Itong getElementById guys ay isa ring method or function ng JavaScript. So, dito guys, pinasa natin yung value ng ID. Itong demo. So, sa pangalan pala ng method ng JavaScript, no, sa getElementById, so, ang gagawin niya, hahanapin yung element na may ganitong ID. So, meron tayong nakita rito na ID equals sa demo. So yung demo yung ipapasa natin dito sa loob nitong function na to. Tapos, gagamit tayo nitong .innerHTML. So, itong innerHTML, ano lang to? Sa tong property din ng document, or sabihin natin isa siyang variable, no? So, mamaya pag-aralan natin yung mga function tsaka variable. Pero sa ngayon, i-run muna natin tong sample nila dito ng isang web page na may JavaScript. So, kapag click natin tong button na to guys, no, yung click me, tingnan nyo, nagbago yung laman ng ating web page. So, nagbago yung behavior, no? So, sabi nga, di ba, ang JavaScript, binabago niya yung behavior ng isang web page. So, dito guys, nagbago yung laman ng ating web page dahil yan sa JavaScript. Okay? Balik tayo rito guys. Yan. Sabi rin dito guys, no, yan. The example below finds an HTML element with ID demo and changes the element content to hello JavaScript. So yan yung ginawa natin kanina, no. Hinahanap natin yung HTML element na mayroong ID na demo. Tapos binago natin yung element content gamit tong inner HTML. Ginawa nating hello JavaScript yung laman ng paragraph, no? Kasi
So yung paragraph, siya yung may ID na demo. Okay. Sabi rin dito guys, no, JavaScript accept both double and single quotes. So, pansinin nyo guys, yung demo rito, nasa loob siya ng double quote. Pero dito, nasa loob lamang siya ng single quote. So, parehong acceptable yan, no? Yan. Pati rin tong hello JavaScript, no? Nasa loob lang siya ng single quote. So, allowed yan guys sa JavaScript. So dito guys, binago natin yung HTML, no? Yan. Dito naman, try natin baguhin yung CSS. I-run natin to guys. So ito pa rin yung ating web page, no? Meron siyang click me na button dito. Pero this time, yan. Babaguhin natin yung CSS, no? Yung style ng ating web page, no? So sa loob ng button guys, no? Yan, gumamit pa rin tayo ng on-click. Itong on-click guys, no, yan yung para malaman niya kung kiniklik natin yung button. Kung na-click natin yung button, no? So, isa siyang event. So, yan. Yung pag-click, tawag doon guys ay event. Yan. So, same pa rin ng document that get element by ID. Tapos, ipasa lang natin yung ID na demo. Ito rin yan guys. Itong ID equals demo. Tapos, ito. Babaguhin natin yung CSS. So, para mabago natin yung kailangan natin tawagin itong that style. Tapos, yan. So, babaguhin natin yung CSS. Tapos, babaguhin natin yung font size. So, kaya natin tinawag itong that font size. Tapos, ang value ng ating font size ay 35px. So, palalakihin natin yung font, no? So, try nating i-click tong button na to, yung click me. So, yan. So, nakita nyo, nagbago yung size ng font nitong text na to, no? Yung JavaScript can change the style of an HTML element. So, yan. So, dahil sa JavaScript, nabago natin yung CSS ng ating web page. Okay? So, marami pang pwedeng gawin sa CSS, no? Gamit yung JavaScript, yan. Yan. Bukod sa font size, pwede rin tayong mag-hide ng mga HTML elements. Gamit naman tong style.display. So, iset nyo lang sa none para ma-hide. Yan. Para ma-display naman yan, kailangan gawin lang natin black yung value ng display. Yun. So, meron pala dito guys, no? Did you know, no? Sabi rito. Yan. So, alam natin si Brendan Eich yung nag-invento ng JavaScript noong 1995. At sabi rin dito, and became an ECMA standard in 97. So, tong ECMA guys, isa lang tong organization, no? So, ito yata yung meaning niya, to. ECMA. Yan, to. Ito yung meaning ng ECMA guys, no? European Computer Manufacturers Association. So, yan yung meaning ng ECMA. So, yan na raw yung JavaScript, siya daw yung naging ECMA standard noong 1997. So, ECMA 262 is the official name of the standard. So, yan. Mga standard guys, yung tinutukoy lang ng mga standard dito yung ano, yung mga, malamang yung mga syntax yan. Kung ano yung susundin, no? Na structure ng mga syntax ng JavaScript. So, sabi rin dito guys, ECMAScript is the official name of the language.
Yan. So, bukod sa JavaScript, pwede rin natin siyang tawaging ECMAScript. Pero yan, tawagin na lang natin siyang JavaScript para mas madaling tandaan, no? Kumpara sa ECMAScript. Okay, so next, tingnan natin tong antong meron sa Word2. Yan. Sabi rito guys, in HTML JavaScript code is inserted between script, yan, and script tag. So ito yung mga tag niya, no? Script, tsaka may slash script. So sa loob nitong tags na to guys, dyan natin isusulat yung ating JavaScript na code, no? Halimbawa, ito, ayan, no? Meron ditong sample, no? Script, mayroong script tag, tsaka mayroong end tag ng script. So sa loob niya, andun yung JavaScript code natin. Ito. Ayan. Okay. Yan. So ito na guys, nandito na tayo sa JavaScript function. So ano mga ba itong JavaScript function? So JavaScript function is a block of JavaScript code that can be executed when called for. So ano lang siya guys, no? Isang block or grupo ng code lang naman yan, yung function na pwede nating i-execute at tawagin, no? For example, a function can be called when an event occurs. So ito yung sinasabi kong event kanina guys, no? So yung pag-click, isa rin siyang event. Yan, like when the user clicks a button. So event dahil ano yan. So pag sa Tagalog sabihin kapag mayroong nangyari, may nangyaring event, yan. You will learn much more of function events in later chapters. Okay? Mamaya pag-aralan natin yan. Dito muna tayo sa head or body. You can place any number of scripts in an HTML document. So yung scripts guys, yan yung JavaScript, ha. Tandaan nyo yan. Scripts can be placed in the body or in the head. So sa loob guys ng isang HTML, no, meron tayong body. Saka merong head din. No? Dito wala kasing head. Pero meron siyang body. So yung script pwede raw ilagay sa loob ng body saka or sa loob ng head na section ng isang HTML page. Oh, yan. At pwede rin pa yan. Pwede mong ilagay yung JavaScript pareho, no, sa head saka sa body. So check natin itong example nila. In this example, JavaScript function is placed in the head. So okay, nasan yung head? So ito yung head. Okay. Ito yung head guys, no? Tapos andito yung end tag ng head. So sa loob niya nandito tong script. Tandaan nyo guys, dapat mayroong ganitong tag, no? Script. Start ng tag ng script tsaka mayroong end tag. Yan. So sa loob niya meron tayong ginawang function. So tandaan nyo guys na basta mayroong function tapos yan, may kasunod na yan, may pangalan. Ito yung pangalan ng function, my function. Yan. Tapos meron siyang open close parenthesis. Ano yan? Tapos meron kayo nakitang curly braces. Yan. Ibig sabihin, isa itong function or isang function ng JavaScript. Okay. So sa loob ng function guys, ito yung ginagawa niya. Yan. Kagaya ng ginawa natin kanina, no? Ito yung ginamit nating script sa kaninang example. Okay? So ito yung nasa loob ng head. Ito yung script na nasa loob ng head. Tapos sa body, yan. Ito yung body, no? So tinawag natin guys yung my function. Ito yung function natin sa taas. Itong my function. So
tinawag natin yung JavaScript dito sa loob ng body. Yan. So, tama na pwede tayo maglagay ng script sa head at sa body. Yan. Kasi natawag natin to eh. Itong my function na script. Okay? Yan. So, may example ulit dito guys, no? Yan. So, dito naman wala na sa head yung script. Napansin nyo, nasa loob lang siya ng body. Itong script na to. So, nilipat lang natin. So, pwede pa rin to guys, no? Valid pa rin yan. Okay. Sabi rin dito guys, so scripts can also be placed in external files. So pwede pala nating i-copy yung JavaScript natin sa labas, no? Sa labas ng HTML file. So pwede tayo mag-create ng isang file na nandoon lang yung ating mga JavaScript. Gaya nito guys, no? Merong create dito na myscript.js. So tandaan nyo guys, no? Kapag mag-create kayo ng JavaScript na file, dapat gumamit kayo ng extension na .js. So, yan. Yung naman ng ating myscript.js, ito lang, no? Itong function na to. So, yan, nakita natin, no? Sabi rito guys, to use an external script, put the name of the script file in the source attribute of a script tag. So, yan. Ito yung ating script tag guys, no? Napansin nyo walang laman yung gitna o yung sa pagitan niya, no? Pero, meron tayong nilagay dito na attribute na source or yung SRC. Yan. So, equal siya guys sa myscript.js kung ano yung pangalan ng ating file. So, ito yung magiging source natin. So, ibig sabihin lang nito guys, no? Babasahin ng script yung laman nitong file na to. Itong myscript.js. Kung ano yung laman nito, yan yung magiging kung anong laman nitong myscript.js guys, pwede natin siyang gamitin sa loob ng isang HTML. Sa isang HTML page. So, try natin. Yung siyang example dito. Yan. So, ito guys yung ating HTML page, no? Pero, so dito guys, meron tayong button. So, sa on-click, may tinawag tayong JavaScript function. Yan. Pero, hindi natin dinefine dito yung kung ano yung laman nitong my function na to, no? Yung laman nito guys, yung laman ng my function na to, nasa loob nitong file na to, itong myscript.js. So, yan. So, ito na yung ginawa natin dito. Naglagay tayo ng script tag sa loob ng body. Yan. Sa source, yan, pinasa lang natin. Sinabi lang natin dito guys kung anong file yung may laman na JavaScript. Or kung saang JavaScript file nakatago itong function na to. Itong my function. Okay? Tandaan nyo guys, basta itong myscript.js, nakahiwalay siya sa HTML file natin. Okay guys, no, itong ating example dito, no, itong myscript.js, so file lang din siya guys, no. Halimbawa, hinapin natin itong function sa isang notepad at sinave natin siya. Dapat i-save natin siya as yan, myscript.js. So dapat merong .js. So wag dapat .text guys, no. So dapat .js kasi isa siyang JavaScript na file. Yan. So tandaan nyo lang yan guys. Dapat .js lang. Okay, balik tayo dito guys. Yan. Okay, external JavaScript advantages. Yan. So sabi rito guys, no, ito yung mga advantage kapag meron tayo external na JavaScript or yung JavaScript natin nasa loob siya ng isang file.
Sabi rito, yung mga advantage niya, it separates HTML and code. And it makes HTML and JavaScript easier to read and maintain. Yan, cache JavaScript files can speed up page loads. So, ito yung mga kagandahan, no, kapag nakaseparate yung ating JavaScript. Ngayon ito, no. So, mayroon dalawang JavaScript file dito. Itong MyScript 1 at MyScript 2. Yan. So, kapag ganito pala guys, no, mas malinis kasing tingnan yung ating HTML. Kasi nakaseparate yung HTML tsaka yung JavaScript na script or code. Saka mas mabilis daw guys, no, mag-load yung mga page kapag nakaseparate yung JavaScript sa HTML. Yan, dito naman tayo sa external references. So sabi lang dito, an external script can be referenced in three different ways. Yan, pwedeng full URL, file path, or without any path. So yung kanina guys, no, ginamit natin walang any path, no. Sinulat lang natin yung buong pangalan ng JavaScript file. Gaya nito, ayan. To walang file, walang file path. So yung example dito guys, yung sa source, nilagay natin yung buong URL. Kasama na kasi to, https tapos /myscript.js. So itong JavaScript file na to guys, nasa loob siya ng URL na to. Ayan. So hindi mo pwedeng magamit tong JavaScript file na to nang hindi kasama tong URL na to. Ayan. So dapat kasama siya lagi. Ito namang example dito guys. Ito file path tawag dito guys, no. So wala yung https www, no. So ito lang /js/javascript. So itong JS guys, so isa lang siyang folder, no. So dito nakatago itong script na to. Yung script na myscript.js nakalagay siya sa folder na ang pangalan ay JS. Alright. Punta natin tong output. JS output. JavaScript can display data in different ways. So, yan. Paano ba natin ma-display yung data sa isang HTML page? So, ito yung mga paraan guys, no? Writing into an HTML element using inner HTML. So ito yung ginamit natin kanina, or inner text. Or pwede rin natin gamitin tong document.write. Tapos gagamit tayo ng alert box, gamit tong window.alert, or sa console. So merong mga browser console guys, no. Doon guys pwede natin gamitin tong console.log. So, ito kanina nagamit na natin itong inner HTML, no? So, yan. Itong inner text, guys, so same lang din naman siya ng inner HTML. So, kaya niya rin baguhin yung text, no? Ito yung difference nila, no? Sabi rito, use inner HTML when you want to change an HTML element. Tapos use inner text when you only want to change the plain text. So kung gusto lang natin baguhin yung text, so mas maganda yung inner text na lang ang gamitin natin. Yan guys. So, pwede rin tayong gumamit nitong document.write. Yan. Try nga natin. So, ito yung document.write natin. No? Nasa loob siya ng script na tag. Yan.
So, napansin nyo guys, no? Ito yung paragraph natin. Yan, ito yung paragraph. Tapos, pagkatapos ng paragraph, nag-run yung script. So, ang ginawa niya lang, gumamit tayo nitong document.write, tapos 5 plus 6. So, meron tayong, nag-add lang tayo dito. So, in-add natin 5 plus 6 equals 11. Kung baguhin, gawin kong 5 plus 5. I-run natin. Yan. So, nakita nyo nagbago, no? Naging 10. So, yan yung sinasabi kanina na kaya ring mag-calculate ng JavaScript. Tatry natin tong window.alert. So, ayan. Nakita nyo, may lumabas ditong window, no? Malit na window. Sabi dito, 11. Ayan. So, ito yung tinutukoy na window.alert, no? So, nagdi-display lang siya ng message dito. Ayan. So, ito yung message niya, 11. Tapos, meron siyang button na okay. Ayan. Click lang natin. So, ayan. So, wala kasing ibang laman tong ating HTML. Meron naman itong paragraph. Ayan. So, may first paragraph. So, window alert. So, kanina guys, no, napansin nyo, nag-load agad yung alert. Ibig sabihin, nag-run agad tong script na to. Din-display niya yung alert message kanina. So, yan. Yung alert guys, no, maganda siyang gamitin kapag meron tayong gustong i-display na message sa user. Gaya nung kanina. So, pwede natin baguhin yan. Gawin natin hello na lang yan. I-run natin. Yan So, nakita nyo nag-display siya agad. Ito na yung laman niya guys, hello na. Hindi na yung number 11 kanina. So, nabago natin yung laman ng alert. Okay, click lang natin yung okay para mag-close na siya. Ayan. Okay, dito naman tayo sa JS statements. So, okay, ano ba yung mga statements? So, ito yung mga halimbawa guys ng statement. Yan, let x, comma, y. Yan. So, dito nagde-declare tayo guys or nag-create tayo ng variables. Ito mga x, y, z. Yan, puro variables lang yan. So, yan yung ating statement din. Statement 1 natin. Tapos, sa statement 2 yan, nag-assign lang tayo ng value sa x. So, yan. So, tandaan natin guys sa mga variable to, no? Kasi merong let dito. So, pag nakita nyo tong let guys, ibig sabihin, nag-create tayo ng variable or nagde-declare tayo ng variable. So, yung x dito guys, itong x, sinet natin yung value niya into 5 yan. So, ang naman ng x ay 5. Yung y, ang laman ng y ay 6. Tapos yung laman ng z, etong x plus y. So, yan guys, no? So, tandaan nyo ba sa variable, pwede ka mag-assign ng mga values dyan. Or, pwede rin expression. Tulad nito. So, nag-assign tayo guys, no? Gamit tong equals sign. Yan. So, napansin nyo pala may mga semicolon sa dulo, no? So, yan. Sa JavaScript, rin yan. Kailangan natin ilagay yan, mga semicolon, para malaman natin yung dulo ng isang line or ng isang statement. Yan. So, okay guys. So, sabi rito, JavaScript program. Computer program is a list of instruction to be executed by a computer. In programming language, these programming instructions are called statements. A JavaScript program is a list of programming statements. Yan. So tandaan nyo yan guys, no? So, pag sinabing program, siya? A list of programming statements. Kaya nito mga statements kasi yan. Yan. So, JavaScript statements. Ano nga ba to? JavaScript statements are composed of values, operators, expression, keywords, and comments. So,
So ito guys, mga ano to, no, expression yung kanina. Tapos tong plus yan, mga operators yan. So maya malalaman natin kung ano yung mga yan. So yung values, so ito yan guys, yung values, yung actual value, no? Kagaya itong 5 at 6. So yung comment, yan, mamaya makikita natin yung example ng comment. So ito guys, example din to ng JavaScript it statements. Yan. Yan. JavaScript programs or JavaScript statements are often called JavaScript code. So isa lang yan guys, no? JavaScript program, JavaScript statement, or JavaScript code. So pare-pareho lang yung meaning nila, no? Yan. So sabi rito guys, so dapat yung mga JavaScript statements natin mayroong semicolon. Yan, gaya nito, no? May mga semicolon sa dulo. Yan. So, sa JavaScript guys, allowed yung ganitong format, no? So, one line lang. Yung pag-assign ng mga value sa mga variable. Basta nakaseparate sila ng semicolon. Mayroong semicolon before nitong B. Tapos may semicolon before ng C. So, okay lang yan. Allowed dyan sa JavaScript. Yun pala guys, so sabi rin dito, ending statements with semicolon is not required but highly recommended. So, mas magandang practice din guys, no, na maglagay tayo lagi ng semicolon sa dulo ng mga statement. Yeah. Pero di naman siya required, sabi rito, no. Parang optional lang din naman siya. Pero okay na rin na mayroong semicolon, lalo na kung naka one-liner to, no? Para malaman natin yung dulo. So, yun. Para malaman natin na ito, isang statement na to. Yan. Ito pangalawang statement. Ito yung pangatlo. Yan. Yan. So, sabi rin dito guys, JavaScript ignores multiple spaces. You can add white space to your script to make it more readable. Okay. So, yan, ini-ignore lang pala ng JavaScript yung mga spaces. Gaya nito, no? Merong space sa between sa person tsaka yung equals tsaka itong hedge. So, meron tayo nakita rito ang space. So, isang space. So, dalawang space to. Pero dito sa baba, wala, no? So, magkakadikit lang sila. Yan. So, parehong tama to guys, no? Kasi sa JavaScript, ini-ignore lang naman yan. Pero mas maganda, may space, no? Para mas madaling basahin. Yan. A good practice is to put spaces around operators. Lalo na kung mga operators, kung gagamit tayo ng mga operators gaya ng plus, yan, minus, multiply, tsaka divide, no? Mas maganda merong space guys para mas madaling basahin. Yan din guys, no? So dito naman napansin nyo, pinaghiwalay niya lang, no? Binaba niya lang to, pero allowed naman sa JavaScript to guys, no? Ang basa dito guys, no, isang ano pa rin yan, isang statement lang din yan, kahit gumamit tayo ng dalawang linya rito. So minsan ganito yung ginagawa, no, para lang kapag hindi na kasya, no, na kunyari sobrang haba nito, so pwede nating i-next line na lang. Gaya to, nasa next line tong hello Dali. So try natin to. Okay, yan. So nag-run pa rin siya guys, no, kahit nasa ilalim tong hello Dali. So try natin maglagay pa ng mga space, ilang space yan.
Eh, sabi naman, ini-ignore lang naman to ng JavaScript, yung mga white space na yan. So, tawag dito guys na white space. Yung mga yan. Yan, yung single space, ano rin yan. White space din yung tawag dyan guys. No? So, tandaan nyo yan. So, i-run natin to. So, dapat mag-run lang din siya. So, ayan. So, nag-run pa rin naman siya. Si Hello Dolly. Lagyan natin ng ano. 1, 2, 3. Para malaman natin kung nagbago nga ba. Ayan. So, meron ng Hello Dolly 1, 2, 3. So, tama na, ini-ignore lang ng JavaScript yung mga white space. So, balik lang natin sa dati. Ayan. Okay. Ito tayo guys, no? Sa JavaScript code blocks. So, JavaScript statement can be grouped together in code blocks inside a curly bracket. So, yan. So, napansin nyo tong function natin dito guys, no? Gumamit tayo ng curly braces, no? Itong open at saka close curly brace. Yan. So, magka-partner yan guys, no? Kapag may open, dapat may close curly brace. Yan. So, yung tawag dito guys, no? Code blocks, no? Kasi marami tayong code dito, no? Meron tayong dalawang code or dalawang statements dito. So marami na siya. Pwede pang ano to guys na humaba. So pero okay lang 'yon kasi gumamit naman tayo ng curly brace, no. Ibig sabihin nasa loob sila ng ano, naka-group sila kapag mayroong ganito, mga curly brace. Naka-group yung ating code. So kailangan nating i-group siya kasi yan. Nasa loob siya ng isang function. Okay guys. So, dahil programming language yung JavaScript, marami itong mga keyword na ginagamit, no? So, example dito, ayan. Itong var, no? Yan, ginagamit pang declare ng variable. Itong let. Ayan. Declares a block variable. So, variable pa rin. Itong declare a block constant. So, constant, ano rin siya, variable pa rin naman siya. At itong mga if, switch, for, function, return, at try. So, yan yung mga example ng JavaScript keywords. So, reserved words siya guys, no? Sabi rito, JavaScript keywords are reserved words. Reserved words cannot be used as names for variables. So, bawal siyang gamitin na pangalan para sa mga variables natin. Itong mga keywords na to. Ipuntahan na natin itong JavaScript syntax. So yan, sabi lang dito, JavaScript syntax is the set of rules how JavaScript programs are constructed. So pag sinabing syntax, yan din yung mga, ayan, mga keyword. Part siya ng syntax, no? Pag-declare ng mga variable, syntax yan guys. So, yan. Syntax is the set of rules. So, ito yung paka-rules, no? Ito yung mga rules para makapag-create tayo ng variable. So, kailangan merong var at merong let. Yan, either sa kanilang dalawa. Yan yung rules para makapag-create tayo ng variables or makapag-declare tayo ng variables. Ito naman, ginamit para magamit natin yung variable. So dapat meron tayong equal sign, tapos yan, saka natin ilalagay yung value. Yan. At tayo dapat sa dulo rin merong mga semicolon. So yan yung mga rules, no, para sa pag-create at paggamit ng variables. Okay, JavaScript values naman tayo guys. Sabi rito, the JavaScript syntax defines two types of values. Mayroong fixed values at variable values. So, fixed values are called literals. Variable values are called variables. So, alamin natin yung mga yan. Ano ba yung script? Yung mga literals na yan.
The two most important syntax rules for fixed values are numbers. So, yan. Numbers are written with or without decimal. So, ito yung mga fixed values. No? Example niya yung mga ito. Yung numbers. Tapos, ito rin strings. So, mga fixed values sila. No? String guys, no? Kasi nasa loob siya ng double quote or single quote. So, tandaan nyo, kapag nasa loob nitong single quote or double quote, so mga string yan. So, strings are text. So, text lang din naman siya. Ito naman tayo sa variables. So, sabi rito, variables are used to store data values. So, kapag gusto natin mag-store ng mga values, so, kailangan natin gumamit ng mga variables. So, para makapag-declare tayo ng variables, pwede tayong gumamit itong mga keywords na to. Var, let, at cons. At para makapag-assign yun, kailangan natin gumamit ng equal sign. Para makapag-assign tayo ng mga values. Gaya nito, no? So, dito ginamit natin yung let para makapag-declare tayo ng variable na x. At para makapag-assign tayo ng value sa x, yan, gumamit tayo guys ng equal sign. So, yung x equals to 6. Ito guys, no, sa JavaScript, pwede rin tayong gumamit ng mga arithmetic operators. Yan. Gaya ng plus, minus, multiply, at division, no, or divide. So, ito yung example niya, no. Okay, dito tayo sa, so alam niyo na to, no, JavaScript expression. Gaya nito, yan. So, sabi lang dito, an expression is a combination of values, variables, and operators. So, yan. So, ito, example siya ng expression. Kasi meron siyang, yan, operator, no? Tsaka mga values. Ito rin, meron siyang variable dito. May operator at values. So, isa rin siyang expression. So, ito guys, no, expression din to, no? So, dito naman, hindi naman tayo nag-add, no? Ang ginagawa lang natin dito, kino-concat or kino-combine natin yung si John saka yung saka yung Doe na string, no? So, pag kinombine natin siya, ito na yung result niya, John Doe. Okay, try natin to guys, para malaman nyo. Yan, no? Ito yung ating JavaScript code. Kapag nag-run to, ito yung result yan. John Doe na. Si John's. Gawin natin Smith. Yan. John Smith. Run natin. Yan. So, nagbago siya, no? Naging John Smith. So, naglagay lang tayo ng space sa pagitan ni John tsaka ng Smith, no? Para mas maganda basahin. So, para ma-combine natin sila, yung dalawang string, so gumamit tayo ng plus na operator. So, yan yung isa pang gamit ng plus. Para i-combine yung mga string or words. So, tawag doon guys, concat, no? Pag-concat or concatenation. Yan, dito na tayo sa comment, no? Ano ba yung comment? So sabi rito guys, code after double slashes or between itong slash saka asterisk is treated as comment, no? So, pag may nakita kayong double slash, comment yan, yung kasunod niyan. So, nakita nyo naka-gray out siya, no? So, ibig sabihin, hindi kasi siya ini-execute ng JavaScript. So, lahat ng isulat nyo after nitong double slash, hindi yan mag-run guys, no? Try natin. Yan.
So, nakita nyo meron tayong comment dito. After ng comment, yan, andun yung x equals 6. I will not be executed. Yan. So, hindi siya nag-execute. So, try natin. Ito kasi dito guys, di ba? Dinidisplay natin yung value ng x, no? So, ang value ng x ay 5. Pero sa baba, sa loob ng comment, merong x equals 6. Ito, hindi to nag-run, no? Ang nag-run, ito lang. Okay? In-ignore lang tong code na to. Hindi siya nag-execute. So, kapag kinoment out ko to, pareho sila. So, ano sa tingin nyo mangyayari? I-run natin. Yan. So, walang nangyari. Hindi pala na-display yung value na x. Yan. Kasi nga kinoment out natin. So, tandaan nyo kapag nasa loob ng comment yung statement, hindi yan mag-run. Hindi yan mag-execute. Okay? So, tanggalin natin yung comment na double slash. Yan. I-run natin. Yan. Yan. Sabi rin dito guys, pwede rin tayo gumamit itong slash asterisk, no? So, try natin siya. Baguhin natin. Okay, yan. So, na-comment out na natin, no? So, napansin ano rin siya, no? Nag-color gray na rin siya. So, i-run natin. Yan. So, hindi siya nag-run, no? Nawala yung 5 dito, eh. So, ito guys, so, madalas ginagamit itong comment, yung asterisk sa itong slash, no? Kapag marami tayong gustong i-comment out, no? Halimbawa, gusto natin na tanggalin na natin to. Gusto kong i-comment yung lahat ng code ng JavaScript mula sa let, no? Pwede natin gawin yun. Yan. So, yan. So, gamit tong slash asterisk, yan, na-comment out natin lahat ng JavaScript statement dito na nandito, no? So, napansin nyo, kulay gray silang lahat. Yan. So, pag nirun ko yan, no? So, wala rin mangyayari, syempre. So, yan yung gamit, guys, ng yan yung kaibahan nitong slash asterisk, no? Compared sa dito sa double na slash. So, tandaan nyo yung double slash, pang ano lang siya, pang one line lang siya. Per line lang dapat lang siya ginagamit. Pero pag multiple lines, ito gamitin nyo guys, itong slash asterisk. Okay? Close lang natin itong iba. Alright. Yan. Ito, JavaScript identifiers and names. So, identifiers are JavaScript names. So, ano ba itong identifier, no? So, identifier, guys, no? Yung sabi names, no? So, itong X, identifier siya. Kasi, ano siya? Name siya. Name siya ng variable. X. Yan, sabi dito, guys, no? Identifiers are used to name variables yan, and keywords, and functions. So, yung kanina, may function tayo, no? Wala na yata siya, yan. Yung may function, so, yan. Yung may function, ano rin siya? Identifier din siya. Ito rin, guys, no? The rules for legal names are the same in most programming languages. A JavaScript name must begin with letter. Yan. So, dapat sisimula sa letter. So, bawal, guys, pala yung number. Letter lang.
So, lahat ng mga variable names natin dapat nag-i-start sa letter. Ayan, pwedeng capital or small letter. Ayan, pwede rin mag-i-start sa dollar sign or sa underscore. Ayan. Naparinggan natin. So, try natin dito sa example niya. Ayan. So, patayin ko lang. Sabi, no, pwede tayo maglagay ng letter, no? Yan, ito letter na kasi. So, mag-create pa tayo ng isa pang variable. Let. Pero this time, nag-start naman siya sa dollar. Yan, $y. Call natin si $y. So, equal siya sa kay 6. Try natin i-display sila pareho yung value nila, si X saka si $y. Yan, i-run natin. So ayan, so na-display yung okay, na patungan lang si X, no? Ayan. Kasi isang ano lang para tayo, so gawa tayo dalawang paragraph. So, demo 2. Yan, pangalan natin. Demo 1 saka si demo 2. Demo 1, demo 2. Yan. So, i-run natin ulit. So, yan. Ito si X. Saka ito si $y. Try naman natin lagyan ng underscore sa unahan. Sabi, allowed kasi yan. 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 Okay, baguhin natin. Gawin natin 7. Run natin. So, ayan na. Nakita nyo guys, no? So, nag-run pa rin siya. Kahit yung variable natin, merong underscore sa unahan. So, ang bawal lang guys, no? Yung numbers. So, pag try natin lagyan ng numbers to sa unahan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan. 1, 2, 3. Run natin. So, malamang. Ayan. So, walang hindi siya nag-display guys kasi nag-error na yan. Kasi hindi bawal kasi maglagay ng numbers sa unahan ng mga variables. No? So, burahin natin yan. Run natin. So, ayan. So, tandaan nyo lang guys. So, kapag magpapangalan kayo ng mga variables or ng function, yan, basta tandaan nyo dapat nag-i-start lagi sa letters, no? Or dollar sign or underscore. Yan. So, tandaan yan. So, sabi rin dito, JavaScript identifiers are case sensitive. Yan. So, kapag nag-create kayo guys ng mga variables, kung small letter, dapat ano yan, small letter din. Kaya nito, ayan. So, ang kaibahan lang nito, ang kaibahan nila guys, no, yung ito may small letter N, tapos ito, yung name niya, capital letter N. So, magkaibang variable yan guys. No? Kasi yung dito, small letter N, tapos ito naman, capital N. So, allowed yan, parehong tama yan guys. Kasi si JavaScript ay case sensitive. So, gaya nito guys, no, sabi rin dito, JavaScript does not interpret let or let as let. So, ito yung keyword ng JavaScript, no, para sa pag-declare ng variable. So, puro small letter lang. So, magkaiba siya dito sa let na capital letter saka yan. Sa let na may capital L. So, hindi sila iisa guys, no. So, magkaiba yan. So, ito guys yung mga kapag magpapangalan kayo guys ng mga variables, no. So, ito yung mga ginagamit madalas, no. Yung iba naglalagay ng hyphen. Mayroon 2 words kasi ito first name, no. So,
Para mas madaling basahin, naglalagay sila ng hyphen sa gitna kapag mga two words. Pero, sabi rito guys, no, sa JavaScript, bawal pala yung hyphens. Yan. They are reserved for subtraction. Okay. Kapag nakita ng JavaScript na mayroon kang hyphen, so iisipin niya nagsasubtract ka. So, bawal yan. So, ano ba yung allowed sa JavaScript gamitin? Yan. Ito, pwede tong underscore. Gumamit siya ng underscore. Para ma-separate yung first name. Last name, MasterCard, tsaka Intercity. Dito naman, gumamit siya ng mga capital. Yung first letter ng word, naka-capital, no? Gaya tong first name. So, tawag dito guys, no? Pascal case. Or upper camel case. Kasi ito namang example dito guys, ito tawag dito lower camel case. So, ang naka-capital lang yung second word, no? Itong name, no? So, yung letter N naka-capital. Pero yung sa first word na yung F na letter naka-small letter lang siya, no? Naka-lower case. So, yan, no? So, tandaan nyo guys, so, mamili na lang kayo kung anong gusto nyong gamitin dito kapag magpapangalan kayo ng variable. Ito, kung underscore ba ang gagamitin nyo, or magpa-Pascal case ba kayo, or magdo-lower camel case. Yan. Okay, dito tayo guys sa comments. So alam na natin guys, no, kung paano gamitin ng comments. So variables naman, yan. So ito guys, no, ito yung ginagamit madalas, no, kapag mag-declare tayo ng variable. Ito, var, let, tsaka cons. Pero pwede rin pala, no, kahit wala itong mga var, let, tsaka cons. So automatic naka-var yan. Gagamitin niya itong var. So, for example, gaya nito, no? So, wala tayong ginamit na var, let, tsaka cons dito, no? So, diretso lang. Nag-assign tayo agad ng 5 sa x, sa 6 sa y, tsaka x plus y sa z. So, try natin. Yan. Kung gumagana siya. Yan. So, yan guys. So, mukhang gumagana pa rin naman siya. Kasi dito guys, no, nakuha niya yung value ng z, yung 11. So, ibig sabihin nag-execute ng x plus y. So, yung x yan yung 5, yung y yan yung 6. So, allowed dyan sa JavaScript, no? Pero mas maganda lagi tayong gumamit ng var, let, or cons, no? Para alam natin na nagde-declare tayo ng variable. So, yan guys, no? Yung var, matagal na siyang ginagamit sa JavaScript. Since 1995. So, yan yung unang keyword, no? Para makapag-declare ng variable. Tapos, itong let, tsaka cons, so, lumabas lang siya guys noong 2015. Yan. So, sabi rin dito, yung var, ginagamit lang siya para sa mga older browsers. So, pero ngayon wala na masyadong mga older browsers, no? Sa kabihira na lang din ginagamit ng var. So, madalas ito na let, tsaka cons. So, ayan. So, sabi dito guys, no, yan, constant values cannot be changed. Yan. So, pag cons guys, no, so constant na siya. So, bawal siyang baguhin. Hindi na siya mababago. Pero yung let, pwede pa yan.
So, try natin. Yan. So, dito puro let, no? So, nag-execute siya. Try natin. Gagawin natin cons. Ayan. So, i-run natin. So, mag-run pa rin siya dapat. Ayan. Ayan. Mukhang nag-run naman siya. Gawin ko ng pipe. Yan. So, ayan. Nag-run pa rin siya, no? Pwede natin combine yung let sa yung cons, no? Try natin gawin ano to. Cons yung Z. Tingnan natin kung mag-run siya. Okay, nag-run siya guys, no? Gawin natin, baguhin natin yung Z. Gawin natin 0. Dito, sa dulo. So, tandaan nyo guys, dito yung Z equal siya sa 11, sa 10 pala, 10. Pero pagdating sa line na to, sa baba, yung Z gagawin natin 0. Check natin kung magdi-display yung 0 dito. O kung mawawala tong 10. Kasi dapat, yan. Dapat ma-assign natin yung 0 sa Z. Pero, testing natin kung mangyayari yun. Kasi yung Z ay isang constant. So, yan. Nakita nyo guys, hindi siya nag-execute, no? Kasi nga, yung Z ay constant. So, tandaan nyo kapag constant, bawal baguhin yung value. So, ang ginawa ko kasi dito guys, binago ko yung value ng Z. Ginawa ko na siyang 0, which is bawal. Kasi nga, constant yung Z. Pero, pag yung Z ginawa nating let, yan, i-run natin. So, nakita nyo, nag-run siya. Yung Z natin, naging 0 na. So, na-update natin yung value ng Z. Kasi ginawa natin siyang let, no? Hindi, tinanggal ko yung cons. So, yun na yung kaibahan nila, no? Pag let, pwede mo pang baguhin yung value. Pero pag cons, bawal mo nang i-update yung value. So, one time mo lang siyang pwedeng gawin. O, iset. So, isang beses mo lang pwedeng i-assign yung value ng para sa isang variable na to, no? Kunyari itong y, no? So, constant siya. So, isang beses mo lang pwede gawin to, no? So, y equals to 5. Okay. So, yan, no? So, ito guys, no? So, sabi naman dito, yung cons ay, yan. Ginagamit siya kapag ayaw mong baguhin yung value. So, doon mo lang gagamitin yung cons. Tapos, sabi rin dito, use cons if the type should not be changed or array n objects. So, yung arrays n objects, pag-aaralan natin yan guys. So, yan, sabi rin dapat maganda. Naka-cons yan. At yung let naman gagamitin natin siya if you can't use cons. Yan. So, yun, kanina ginamit natin yung let, no, kapag gusto natin bago-baguhin yung value ng isang variable. So, yung var na keyword guys, so, pwede pa rin naman siyang gamitin. So, gagamitin lang natin siya kapag alam natin na gagamit tayo ng old browsers. So, tandaan nyo guys, no, itong mga napag-aaralan natin about JavaScript. Try nyo rin guys na practice to guys, no? Itong mga napag-aaralan natin. Yan. So, kung gusto nyo guys na mag-practice ng JavaScript, so, pwede nyo puntaan tong website ng Programmis. Yan. So, dito guys, na meron silang editor dito para sa JavaScript. Yan. So, pwede tayo ditong mag-type ng mga JavaScript, no? So, try natin mag-declare tayo ng variable na x equals to 1. Tapos, cons natin y is equals to 2. So, dito guys, no? Pwede tayong gumamit dito guys ng console.log. Yan. Mas maikli kasi ito. Tapos sa loob ng console.log, pwede nating i-log yung result, no? Kunyari x plus y. Yan. So, i-run natin. I-click nyo lang tong run na button. Yan. So, nakita nyo, dinisplay niya yung result, no? Na 3. Yan.
So, gawin natin. So, pwede tayo maglagay dito guys na marami console log. Display natin yung X. Display ko rin yung Y. I-run natin. Yan. So, 1, 2, at 3. So, na-display natin yung X, Y, saka yung X plus Y. So, yan guys. So, ito yung Programmist na online editor ng JavaScript. So, pwede nyo rin ito guys gamitin para mag-practice ng JavaScript. So, yan guys yung ating topic for JavaScript for beginners. So, try nyo practicein to guys yung mga napag-aralan natin ngayong araw. Alright guys, maraming salamat sa inyong panonood. Magkita-kita ulit tayo sa mga next video ko.